Tagumpay ang naging ngiti ni Talia pagkalulan niya ng van. Nagpumilit kasi si Limbert na ihatid siya sa labas ng kondo. Sinamahan siya ng asawa niya doon hanggang sa makasakay ng van. Kahit ilang beses niya na itong itinaboy na umakyat na. Habang nasa biyahe ay hindi mapigilan ni Talia na isipin na nangyari sa kanila ng asawa. Hindi niya lubos maisip na gagawin nilang bagay na yon. Lalo pat wala itong maalala tungkol sa kanya. Hindi niya tuloy mapigilan ang mapangiti ng lihim habang kinikilig buong kalamnan. Parang may paru-paro pa nga ang kanyang sikmura na nagbibigay ng iba yung kiliti sa bawat himaymay. Pakiramdam niya pagbalik niya, sabik na sabik ang asawa, hindi lang sa katawan niya kundi sa kanya. Ipinikit niya ang mga mata, mariin pang kinagat ang labi upang pigilan ang ngiti. Hindi ba dapat malungkot ka? Bakit mukhang masaya ka pang aalis? Nakakalokong tono na tanong ng kanyang assistant nang nasa airport na sila at nagche-check-in ng kanilang dalang mga bagahe. Ang weird mo rin ngayong araw. Paanong weird? Ganito naman ako palagi. Gate pa ni Talia na sinundan na yun ng malakas ng pagtawa. Basta, I find you weird, Mrs. Mondragon. Iniling-iling lang ni Talia ang kanyang ulo habang may multo pa rin ng ngiti sa kanyang labi habang nakatingin sa PA niya. Magtataka talaga ang PA sa ikinikilos niya dahil madalas na kapag aalis siya at pupunta ng photoshoot or fashion show ay ganun na lang ang lungkot niya kahit pa nasabi na local lang ang pupuntahan nila. Yung tipong parang pasan niya ang langit at lupa. Ganun ang reaksyon palagi ng kanyang mukha na halatang napipilitan sa kanyang ginagawa. Ewan ba niya ngayon na kahit alam niyang isang buwan siya mawawala kay Limbert ay masaya pa rin siya. Marahil ay dahil sa sulit naman na nangyari sa kanila. At talagang binigyan siya ng pabaon nito, hindi niya magagawang kalimutan doon. Ano? Nakaalis na ba si babang magaling mong asawa? Ibinaba ni Limbert ang baso ng kanyang iniinuman tubig at nilingon ng ina. Pag-akit niya sa kusina siya dumiretso dahil noon lang siya nakaramdam ng matinding uhaw. Kanina nung hinatid niya naman ito, ayos lang siya. Ngunit pag-akit niya biglang nanuyo ang labi niya at kinakailangang basain na. Hindi rin mawala sa kanyang isipan ang nangyari sa kanilang pagitan. Hindi niya alam kung sadyang memoryado ng kanyang katawan na paraang may sarili tong buhay o sadyang ganun siya kagaling. Lalo tuloy gusto niyang magpursige na maibalik ng nawawalang mga memorya. Limbert, tinatanong naman kita, kako kung nakaalis na si Talia? Ulit ng ginang. Ganun na lang ang pagtataka ni Eleanor. Kanina ng paglabas niya ng kusina ay nasulupan niyang hila ni Limbert ang maleta ng asawa papalabas ng kondo. Nang silipin niyang mukha nito kung galit, wala siyang mabanaag doon nakatiting na galit dahil siya gagawin nitong pag-alis. Tinanong pa niyang ilang mga maid kung bati na bang dalawa, ngunit gaya niya ay wala rin silang maisagot sa kanya. Pare-pareho silang nasa loob ng kusina kanina habang nag-iimpake ng gamit si Talia. Hindi nagsalita si Limbert na nilagpasan lang ang ina. Napapalatak na lang si Eleanor na naninibago sa kilos ng anak niya. Hindi siya nito pinansin. Bakit? Nagtatanong lang naman siya kung nakaalis na. Wala naman din siyang masamang sinabi sa asawa nito para bigyan siya ni Limbert ng ganong reaksyon. Cold at matabang. Tss, huwag niya sabihin na nalulungkot siya sa pag-alis ng kanyang asawa. Ani ang sinundan ito ng mga mata. Sa halip na sa tinutulugan niyang silid magtungo si Limbert ay sa silid nilang mag-asawa siya nagpunta. Bagay na hindi na naman nakaligtas sa mata ni Eleanor na nilingon ng kanyang caregiver na si Janice sa tahimik na kasunod niya. Hindi lang ako nakakapansin, di ba? Napansin mo rin na parang lutang si Limbert mula nang umalis ang asawa niya? Tumango si Janice na giniya na rin ang pagtingin ni Eleanor sa likod ni Limbert. Opo madam, baka po may separation anxiety po si Sir sa kanyang asawa. Kung kaya naman biglang natahimik siya. Imposible. Hindi na nga sila nagtatabing matulog. Baka may sinabi na naman ng Talia na yun kay Limbert bago umalis. Wala talagang magandang dulot ang hilaw kumanugang. Palagi na lang siyang agaw eksena sa mga bagay-bagay. Maingat na isinara ni Limbert ang pintuan ng silid matapos nabuksan ng ilaw noon. Naroon pa naiwan ng amoy ng pabangong ginamit ni Talia na agad na nuot sa kanyang ilong. Bagsak ang mga balikat siyang naupo sa ibabaw ng kama at muling iginalang kanyang mga mata sa paligid. Nakaramdam siya ng lungkot sa katahimikan na bumabalot sa loob ng silid. Noon lang yun, marahil ay dahil sa pag-alis ng kanyang asawa. Hindi niya masabi na diretso para yun ang dahilan ng kalungkutan niya. Malalim siyang humugot ng hininga. Tinumbanan niya ang kanyang katawan sa kama. Inuunan niya ang ulo sa isang braso niya
habang nakaburong mga mata niya sa pinturadong puti ng kisame. Mag-message kaya ako sa kanya? Kinuha niyang phone sa loob ng bulsa ng suot niyang short. Walang message man lang doon kahit na isa lang. Muli pa siyang humugot ng malalim na buntong hininga matapos na ipatong na yon sa kanyang dibdib at muling nag-isip. Ano naman ang sasabihin ko sa kanya? Mag-ingat siya? Ganun ba ako sa kanya dati? Ipinikit na ni Limbert ang kanyang mga mata. Hindi siya makapagdesisyon kung ano ang kanyang sasabihin. Maiintindihan naman niya siguro dahil wala pa rin naman ako maalala. Apurado niyang naidilat ang mga mata na makitang malinaw na itsura ni Talia habang sila'y nagninig kanina. Umaalingaw-ngaw na rin sa kanyang pandinig ang mga ungol nito na nasasarapan. Pabalikwas na napabangon si Limbert. Tumayo na siya ng kama't nagpalakad-lakad sa loob ng silid. Ganun na lang ang lakas ng kalabog ng kanyang puso. Dinampot niya na ang phone upang libangin ang sarili at pilit na itaboy ang makamundo nilang pinagsaluhan kanina. Hindi na nakatiis nagtipan na siya ng mensahe para sa kanyang asawa. Pakiramdam niya, bumalik siya sa pagkabinata at kinakailangang umamin sa crush nila. Kulang na lang ay umabot ang ngiti ni Talia habang nasa immigration at nakatingin sa message ni Limbert. Simpleng pinagpaingat lang siya nito pero pakiramdam niya ay sobrang haba ng kanyang naging mensahe sa kanya. Nakakainis kung alam ko lang na makukuha kong atensyon niya sa pag-alis ko. Noon ko pa sana ginawa. Hindi ko na pinahirapan pang sarili ko sa panghihinuyo sa kanya. Nagtipa siya ng reply na simpleng salamat lang at magkita sila after ng ilang buwan. Naisip niya na sana pala nag-cancel na lang siya at hindi na lang niya itinuloy ang pag-alis. Napasimangot tuloy siya noon. Na noon lang nag-sink in sa kanyang isipan ang naging desisyon ng kanyang pag-alis dito. Ayan, ganyan ang mukha mo noon kapag aalis tayo. Muli pang puna ng PA niya na nakaupo sa kanyang tabi. Pabirong inirapan ng Italia ang kanyang katabi. Mahinang humagikik lang naman ito na halatang natutuwa pa. Wag mo sabihin na gusto mong mag-back out. Tanong nito nang tumagal ang kanyang tingin sa mukha ng PA. No, magbabayad ka ng malaki. Bukod doon, baka i-blacklist ka pa at makatanggap ng kaso. Wag mo idadahilan sa akin na wala kang pakialam. Dahil abogado ang girlfriend ng isa sa mga kapatid mo. Hindi mo yun gagawin, Talia. Abogado ang girlfriend ng kapatid ko. Saan mo naman nakuha ang impormasyong yun? Sino sa kapatid ko? Hindi na nakuha pang sumagot ng PA niya dahil pinapasok na sila ng gate. Pagdating sa loob ng eroplano ay nawala na rin sa isipan ni Talia ang bagay na tinutukoy ng chismosa niyang assistant. Hindi na rin naman nito yon, binanggit pa dito. Sa Italy ang kanilang unang destinasyon. Habang naroon si Talia ay patuloy pa rin ang pagpupumilit ni Limbert na ibalik ang kanyang nawalang memorya. Naging stable ang kanilang communication na mag-asawa. Umaga, tanghali, hapon at bago matulog ay nagagawa nilang magpalitan ng mensahe kahit na magkaiba ang oras ng dalawang bansa. Lumawig pa ang labis na pangungulila ni Limbert sa kanyang asawa sa bawat paglipas ng gabi at mag-isa lang siya sa kama. Mula rin nang umalis si Talia ay bumalik si Limbert sa dati nilang silid na mag-asawa. Doon na natulog na muli. Hindi naman ginawang big deal yun ni Eleanor dahil nga wala naman din doon ng kanyang asawang si Talia sa silid. Pakiramdam ko, madam, namimiss na ni Sir Limbert ang asawa. Bukas ni Janice ng usapan tungkol sa napapansin niya. Paano mo naman nasabi? Mula nang umalis siya doon na siya natutulog. Huwag kang malisyosa. Hindi ba pwedeng bumalik siya doon? Tutal wala naman si Talia. Anong namimiss na pinagsasabi mo? Hindi maglalaon at maghihiwalay ang dalawang yan. Maniwala ka sa akin, Janice. Maghihiwalay sila. Napakunot na ang noon ni Janice na hindi maintindihan kung paano yung nasasabi ng amo, gayong mukhang okay naman ng mag-asawa. Minsan pa nga ay narinig niya na magkausap ang dalawa. Hindi niya na lang sasabihin kay Eleanor at baka sabihin pa nito na gumagawa lang siya ng kwento. Hindi lang siyang nakasaksi noon, maging ang ibang katulong. Papunta na kami ngayong araw ng Japan. Pagbabalita ni Talia kay Limbert habang nakadapa siya sa kama, abala sa pag-iimpake ang kanyang PA ng kanilang mga dadalahin. Hindi na malaya ni Talia na mabilis lumipas ang 2 linggo. Masasabi niya naging madali yon dahil sa kanyang asawa. Paano'y dumalas ang kanilang usapan. Feeling niya, bumalik sila sa dati na palaging magkausap. Naging extra sweet pa nga ngayon ang kanyang asawa dahil marahil ay wala itong trabaho at nasa bahay lang. Kung kaya naman marami itong oras at panahon sa kanya. Hindi kagaya dati na lugmok to sa kanyang trabaho. May panahon pa rin naman sa kanyang ngunit
limitado. Para tuloy gusto niyang hilingin na huwag na lang bumalik ang alaala nito kahit na unfair yon sa kapatid nitong sumasalo ng kanilang company. Talaga? Ayaw mo noon after ng 2 linggo pabalik ka na ng bansa. Oo nga, excited ka na ba? Susunduin kita sa airport. Hindi ka pwedeng magmaneho. Magta-taxi ako. Natawa na doon si Talia. Ayaw niya ito magmaneho dahil baka pati yun ay nakalimutan nito't kung mapaano. Sige na, tatawag na lang ako ulit kapag nasa Japan na kami. Sabi ni Talia na makitang tapos na ang PA niya. Okay, ingat sa biyahe. Bye. Pinatay niya na ang tawag. Hinarap na ang kanyang PA na may nagtatanong na mga mata sa kanya. Wala man lang kayong I love you bago putulin ng tawag? Wala, ang awkward noon. Tsaka alam mo naman ang tunay na sitwasyon naming dalawa. Kahit na, hindi ba dapat nagsasabihan kayo noon? Malay mo makatulong na bumalik ang alaala niya. Iginalaw lang ni Talia ang magkabila niyang balikat. Ayoko, magsasabi lang kami noon kung alam at dama na namin ang kahulugan. Hinilingit sa kanilang mundong ginagalawan ang nangyaring aksidente ngunit pinalabas lang na nagpapagaling pa si Limbert kung kaya hindi pa ito nakakabalik. Hindi nila dinisclose na wala itong maalala kung kaya naman pinalitan na muna ng kanyang kapatid pansamantala. Baka mamaya maraming investors at shareholder na mag-withdraw dahil sa lagay nito. Ibinalita lang na naaksidente siya. Yun lang ang lumabas. Yung ibang details ay borado. Pinatahimik rin ng media dahil hindi naman na siya kinulit ng PA na iginalang ang kanyang desisyon. Tumango lang ito tinila na palabas ang gamit. Baka naman pwede mo kong samahan, Limbert. Napatingin na si Limbert sa ina. Puno ng pagtatanong ang kanyang mga mata. Saan, mommy? Sa labas. Matagal na tayong hindi lumalabas. Gusto ko namang maglakad-lakad at lumanghap ng ibang hangin. Napaisip na doon si Limbert. Tamang kanyang ina. Sa loob ng 2 linggo ng pagkawala rin ni Talia ay hindi pa siya lumabas kahit na isang beses lang. Palagi siyang nakatambay sa loob ng silid. Paulit-ulit pinapanood ang kanilang mga pictures at lumang video, ngunit hindi pa rin yun makatulong upang bumalik ang alaala niyang pinipilit. Saan tayo pupunta, mommy? Mall? Lakad-lakad? Masyado pang mainit kung sa park. May mga bibilhin din akong personal na kailangan ko. Tara na anak, para naman maibang paligid natin. Palagi na lang tayong kulong ng kondo. Okay, magbibihis lang ako. Sagot ni Limbert na nagawang makapagdesisyon agad doon. Malapad na napangiti doon sa Eleanor habang sinusundan ng tingin ng likod ng anak. Yun na nga bang simula ng panunumbalik ng maayos na relasyon nila na mag-ina? Kailangan niya makuha ang loob ng anak bago bumalik ang asawa nito at muli nilang makasama. Hindi lang yun, kailangan niyang makumbinsi si Limbert na hiwalayan ng asawa dahil hindi ito mabuti para sa kanya. Hindi siya pwedeng mag-imbento na may lalaking asawa nito. Malinis ang record ni Talia doon kaya hindi pwede. Habang may lamat sa pagitan nila, kailangan samantalahin yun ni Eleanor. Lingid sa kaalaman ng babae, nahuli na siya dahil matagal na ang pagsisimula nilang mapalagay muli ang loob sa bawat isa ng dahil sa madalas nilang pag-uusap through video calls. Wala siyang kamalay-malay doon dahil ang alam ni Eleanor ay tuluyan na naging walang pakialam ang mag-asawa sa relasyong meron sila't natibag na ang pundasyon. Limbert, ayaw mo bang i-consider ang sinasabi ko na pagpa-file mo ng divorce sa asawa mo? Naguguluhan at walang emosyong makikita sa mukha na napalingon na si Limbert sa kanyang ina. Pilit niyang iniintindi ko anong ibig nitong sabihin, lalo na't nabanggit ang divorce at ang asawa niya. Ang layo noon sa topic ng kanilang paglabas kung kaya naman hindi niya ito magawang intindihin. Lula na sila ng sasakyan noon upang pagbigyan ng ina sa hiling nito. Tahimik na nasa passenger seat si Janice na nalalaki ang mga mata sa narinig ang sinabi ng amo. Gusto niyang mailing dahil halata namang wrong timing. Ang pagsasabi na ni Eleanor dahil nasa public place sila. Nakataksi lang din sila kung kaya naman magkatabi sila ni Eleanor at Limbert sa likod. Ngumiti pang ina na tila hinihintay nito na sumang-ayon ng anak na mungkahi niya. Nahulaan na ni Limbert kung ano ang ibig sabihin ng ina. Ngunit nais nang linawin pa rin ito dahil naguhumiyaw yon sa pandinig niya. Baka nagkakamali lang din siya. Anong ibig mo sabihin, Mom? Paglilinaw niya dahil baka nabingil lang siya o mali ang naging dinig niya. Bakit napunta sa relasyon namin ni Talia ang topic natin ngayon? Saka anong divorce yung pinagsasabi mo? Kami po ba? Ginagap ni Eleanor ang kanyang isang kamay na hinila ni Limbert upang ipakitang pagtutol sa nais na mangyari. Hindi pa rin talaga sumusuko ang kanyang ina
sa kagustuhan na paghiwalayin sila ng asawa niya na akala yata'y okay sa kanya. Anak, makinig ka. Tutal naman hindi na kayo magkasundo kaya bakit hindi mo yun pag-isipan? Bakit hindi na lang kayo maghiwalay? Mabilis sa solusyon din yun, palayain niyo ang bawat isa. Magsimula kayo ng panibagong buhay na hindi magkasama. Mga bata pa naman kayo. Hindi pa huli ang lahat kung gagawin yung bagay na yun. Anito pang, akala mo ang pangarap niya ay makakabuti sa relasyon nilang mag-asawa. Hindi taliwas at makakasira yun sa kanila. We're okay, mommy. Hindi mo na kailangan pang alalahanin. Hindi ako makikipag-divorce sa kanya kahit na habang panahon na hindi ko na maalalang nakaraan naming dalawa. Habang buhay kami magsasama ni Talia, mom. Napasulyap ng driver sa kanila. Medyo lumakas kasi ang boses ni Limbert at sumama ang itsura ni Eleanor doon. Limbert, bakit ba atat na atat kayo nahiwalayan kong asawa ko? Inaano ka ba ni Talia? Hindi na nakatiis ay tanong ni Limbert. Napaawang ng bibig ni Eleanor na marinig ang pagiging matigas ng kanyang anak. Tinaasan pa siya ng boses. Hindi ko siya hihiwalayan. Narinig mo, mommy? Mariin at puno ng determinasyong paninindigan ni Limbert na hindi niya bibitawan ang asawa niyang si Talia. Kahit na anong gawin mo, hindi ako makikipag-divorce sa kanya. Bakit hindi? Bakit ayaw mo makinig sa akin? Ina mo ako. Turo niya pa sa kanyang sarili na para bang kailangan niya sabihin yun upang ipaalala sa anak. Sa akin ka lang dapat naniniwala dahil alam ko kung ano ang tama't mali. Seriously, mom? Alam mo, hamon ni Limbert sa ina nagpaburo ng mga mata ni Eleanor sa anak. Kung gaano to katigas noong nag-aalala pa ito, mukhang ganun pa rin ang paninindigan nito sa asawa niya ngayon. Para sa'yo ba, tama rin ang iwan ako nun? Tapos ngayon na okay na lahat, nangingialam ka na parang ikaw ang nagpalaki sa akin? Natutup na ni Eleanor ang kanyang bibig. Ilang beses nang kinurap ang kanyang mga mata. Nilingon pa si Johnny sa unahan upang humanap ng kakampi sa ginagawang pagsagot ni Limbert sa kanya. Wala namang naging komento doon ng caregiver niya dahil ayaw niyang sumabad sa kanilang usapang mag-ina. Nanatiling tikom lang ang kanyang bibig doon. Sandali, nagbalik na ba ang hindi, mommy? Pero malinaw na malinaw sa akin ang ginagawa mo noong pag-iwan. Nakalimutan mo na ba? Sa lahat ng mga taong nakilala ko, ikaw lang natatandaan ko. Malamang natatandaan ko rin kung paano mo ko iniwan noon. Napigtas na ang pasensya ni Eleanor na halatang napahiya sa sinabi ng anak. Sa pamamagitan ng mga tingin ng driver na napuna niya nakatitig sa rearview mirror ng sasakyan. Uminit na doon ang kanyang bunbunan. Lalong napahiya pa. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Masyado kang dismoso, kalalaki mong tao. Singhala na sa driver nito na siyang pinagbalingan ng kanyang galit. Hindi na lang mag-drive. Pakibilisan mo nga. Driver ka ba talaga? Napakabagal mo. Napapailing ang driver na inihinto ng sasakyan pagkaliko nila. Nagbigay pa yon ng matinding galit kay Eleanor. Pakiramdam niya, maging ang driver ay napakahirap pasunurin sa kung ano ang kanyang gustong mangyari ngayon. Sabi ko, bilisan mo. Hindi ko sinabing ihinto mo. Napakabobo mo talaga. Mommy! Napapahiyang saway na ni Limbert na puno ng panghingi ng paumanhin sa driver. Halatang nagtitimpi. Pasensya na, sir. Hindi ko na makakaya pang ihatid kayo sa pupuntahan niyo at baka biglang umiral ang pagiging siraulo ko at ipahama ko kayo. Ang mabuti pa'y bumaba na lang po kayo tumanap ng ibang masasakyan. Saan ang driver na kay Limbert na nakatingin? Hindi pinansin ang panlilibak ng mga mata ni Eleanor na ibinibigay sa kanya noon. Tonto! Di wag! Kung ayaw mo, akala mo naman ikaw lang may taxi maari naming sakyan. Inutil! Feeling entitled na magreklamo sa pasahero. Palatak ni Eleanor na nauna nang bumaba. Sinundan to ni Janice na nahihiya na rin. Naiwan si Limbert sa loob ng sasakyan at ganun pa rin ang paghihingi ng tawad at pangunawa sa driver na inabutan niya ng pera. Ayaw pa sana yung tanggapin ng driver ngunit iginit niya na kalaunan ay kinuha rin ito at tinanggap. Nilingon pa nito ni Eleanor sa labas ng halatang hindi pa rin matunawan sa sinabi ng babae na kung ano-ano sa kanya. Sir, bantayan yung ina niyo dahil sa ugali niyang pinapakita. Siyang wawasak sa magandang buhay ng asawa mo. Payo pa nito ni pinakitang matinding concern sa kanya. Hanggat maaari, huwag mo rin siyang papakinggan. Tumangula si Limbert at muli nagpasalamat bago bumaba. Matabang niyang tinignan ng ina na nakahalukip-kip. Ito pa talagang may lakas ng loob na magmatapang. Gayong ito na nga ang mayroong malaking kasalanan kung bakit sila nadoon ngayon at ibinaba ng driver. Dahil yon sa walang tigil nitong patuloy na pagbubunga ng walang kwenta. Ang dami talagang pakialamero sa buhay na may buhay. Kagaya na lang ng driver na yon.
Hindi na lang gawin ng trabaho. Hindi naman siya ang kausap ko. Sabat ng sabat. Nakakapiko ng gaya niya. Lakas ng loob akong tablahin. Dumura pa sa lupa na mahabang litanya ni Eleanor na galaiting galaiti sa driver.